hapon sa bawat isa sa atin. Aking isi-share sa inyo ay tungkol sa pagmamahal at malasakit ng ating Diyos bilang Ama natin. Ito ay parang simple-simple lang, parang kumbaga madaling unawain, pero sa totoo lang ay kailangan natin ng medyo malalim na pangunawa tungkol sa subject na ito. Dahil isa ito sa mga subject na kakailanganin natin upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Kapag hindi po natin ito nalalaman, ay malaking bagay ang siyang nawawala sa atin. Kaya ang goal ko ngayon ay sa mga makakapanood nito ay magkaroon sila ng tinatawag na kapahayagan, yung kaalaman na kung saan ang Espiritu Santo mismo ang naghayag sa kanila. Hindi lamang yung kaalamang nakuha sa isang mangangaral, kundi ihahayag mismo sa kanila ng Espiritu Santo ng personal. So ito yung goal ko ngayon, yung personal na ihayag ng Espiritu Santo sa inyo tungkol sa subject na ito. At syempre kailangan nating maging prayerful pagka kung talagang gusto nating makatanggap ng kapahayagan. So, start natin sa prayer. Tayong lahat ay mag-pray. Father God, sa sandaling ito kami po ay dumudulog sa inyo sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo, na sa sandaling ito na kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Dalangin namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa amin tungkol sa mga talata na aming babasahin sa hapon na ito. Inaamin po namin na hindi po sapat ang aming pangunawa upang malaman namin yung mga natatagong kaalaman sa mga talatang ito. Subalit ang iyong banal na Espiritu ay willing na i-reveal sa amin ang mga dapat naming malaman upang ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay tumatag muli ang aming pananampalataya at magamit namin ito sa ikatatagumpay ng aming buhay sa ikaluluwalhati ng inyong pong pangalan. Bless po ninyo, O Diyos, ang bawat makakapanood ng aral na ito. Mangusap po kayo sa kanila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Umpisahan ko ito sa kung kayo ay familiar sa tinatawag na spiritual blindness, spiritual na pagkabulag. Alam po niyo kapag kayo ay isang artist at meron kayong artwork na napakaganda at bago nyo ginawa ito, meron kayong preconceived thoughts bago nyo gawin yung artwork na ito. So, umiikot sa isip ninyo yung kaisipan na ito, at the more na iniisip ninyo, the more na nabubuo yung artwork na gusto mong gawin. At nung ginawa mo ngayon yung artwork mo, habang ginagawa mo, nasa isip mo yung kung ano talaga ang purpose ng iyong ginagawa. Ngayon, nung nagawa mo, ang ganda-ganda. Nung nagawa mo, proud ka sa sarili mo dahil sa yung mga nasa isip mo bago mo gawin ay nakikita mo doon sa artwork na ginawa mo. And then, isang araw, mayroon kang naging kaibigan na bulag siya. At kinuwento mo sa kanya na mayroon kang artwork at napakagandang artwork, and then kinikwento mo sa kanya. So, siya ay nagre-rely lamang sa mga sasabihin mo dahil nga bulag siya, hindi niya makita yung artwork mo. Ayun, dumating ang araw na gusto niya itong ibahagi sa ibang tao. Gusto niyang ibahagi sa ibang tao kasi naging kaibigan kanya. Proud siya sa iyo bilang kaibigan niya na mayroong isang artwork na napakaganda.
Okay, so tinry niya na ipaliwanag yung artwork mo at naririnig mo. Ngayon, doon sa kanyang pagpapaliwanag ay medyo nalilihis na siya ng pagpapaliwanag. Hindi na nalilinya doon sa dating nasa isip mo nung ginawa mo yung artwork na yon. Ngayon, hindi mo siya masisi. Ang katunayan niyan, hindi ka galit sa kanya kasi nga iniintindi mo yung kanyang kalagayan. Siya ay bulag. So, hindi sapat yung kanyang pagpapaliwanag doon sa purpose ng iyong artwork o kung ano nga ba talaga yung artwork mo. Kasi nga, hindi nga niya makita. At minsan, ikaw ay natatawa na lang kasi nagsasabi siya ng hindi niya talaga alam dahil hindi nga niya nakita. Bumase lang siya sa kanyang napakinggan. So, hindi ka naman galit. Although, yung ini-impart niyang knowledge doon sa mga tao ay hindi na nalilinya doon sa pinaka-original na purpose mo doon sa artwork mo yan. Ayun, i-relate natin to sa spiritual. Ang daming gustong-gustong magpaliwanag sa artwork ng ating Panginoon. Ang daming tama ang kanilang motibo na i-share ang salita ng Diyos, i-share ang kanilang nalalaman tungkol sa artwork ng Diyos, sa kanyang creation. Kasama tayo doon, kasama tayo sa creation ng God, kasama tayo sa artwork ng Diyos. Pero minsan ay medyo ngumingitin na lamang ang Diyos. Natatawa siya sa iba kasi hindi siya galit. Hindi siya galit sa mga mangangaral na ito na gustong-gustong mag-share ng salita ng Diyos. Kasi naiintindihan ng Diyos na sila ay spiritually blind. So, ang isang tao na spiritually blind, kahit tama yung kanyang motibo, tama yung kanyang purpose na mag-share ng gospel, hindi sapat na maipaliwanag niya ng husto kasi nga bulag siya. Kaya, napaka-importante ngayon na ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng desire na maliwanagan yung ating pangunawa, ang ating pag-iisip, ang ating puso, the eyes of our understanding, na sa ganun pag tayo ay nag-share ng Word of God, ay hindi nalilihis sa pinaka-original purpose ng Diyos yung subject na itinuturo natin. Okay? So ngayon, ang Biblia, ang sabi ng Biblia dito sa napakaganda sa Psalms 119 verse 130. Psalms 119 verse 130. Ito ang sabi niya. The unfolding of your glorious words give light. Their unfolding gives understanding to the simple. Okay, so una, itong gusto kong i-diin. Hindi mo kailangang mag-aral o makakuha ng college degree para maunawa mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang katunayan, yung mga may college degree, sila pa nga yung medyo nagtitwist sa talagang ibig sabihin ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin ganito, yung sobrang talino ng tao, yung simpleng bagay ginagawang komplikado. Matalino nga eh. So, pag matalino yung tao, simple-simpleng bagay, tatanggapin na lamang niya sana at isagawa kaagad. Pero dahil sa matalino siya, ginagawa pa niyang komplikado yung simpleng bagay kaya hindi niya alam tuloy kung paano isagawa. So, naghanap siya tuloy ng naghanap siya ng malalim na paliwanag para masabi lang na siya ay brilliant, para masabi lang na siya intelligent. Pero sa kanyang pagiging brilliant and intelligent, nagmumukha sila tuloy na walang alam. Napakasimpleng bagay, ginagawang komplikado.
Yan, ang maganda sa kabilang panig naman, if you are a very simple person, if you are a very simple person, ang Diyos ay bababa siya sa level mong yon. Ang katunayan, yun ang kanyang gustong-gusto dahil sabi ng Panginoon sa kanyang pangangaral ng siya nandito na hanggat hindi ka nagiging parang bata na uhaw sa kaalaman dahil kulang pa siya sa kaalaman, hanggat hindi ka nagiging parang isang bata na aaminin mo sa iyong sarili na wala ka pang nalalaman, malayo pa ang iyong lalakbayin, kapag hindi ganun yung attitude pag nagbasa ka ng Bible, hindi mo mauunawaan kahit simpleng-simple lang ang sinasabi ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay parang isang bata na uhaw matuto, balaman ang bagay-bagay, aabutin ka ng Panginoon sa kalagayan mong yon, at kahit napakasimple ka, yung komplikadong subject sa Bible ay madali mo na lamang itong maunawaan. Okay? So, ulitin ko, hindi mo kailangan maging matalino para maunawaan talaga ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay uhaw ang puso, bukas ang kaisipan, at receptive siya sa kung ano ang ipaparating ng Panginoon sa'yo. Receptive ka kung ano ipaparating ng Panginoon sa'yo. Kasi kahit gano'n ka katalino, kung hindi ka naman receptive, hindi ka naman open, so wala rin kwenta. Okay? Then pangalawa, sabi yan dito, the unfolding, i-unfold niya. Ibig sabihin ganito, pumasok ka sa kusina ninyo, hindi mo kaagad-agad nakita kung ano yung ulam na nakahain doon sa lamesa kasi may takip. Ngayon, pag tinanggal yung takip, ibig sabihin you are unfolding. Ina-unfold mo siya. Kaya pag tinanggal yung takip, then doon mo lamang siya makikita. Okay, sa bawat subject sa Bible, sa bawat gusto mong malaman sa Bible, merong takip. May nakatakip. Actually, sa isip natin inilagay ng Satanas ang takip. Tinakpan niya ang ating isip. No? Mamaya makikita niya, ipapakita ko sa Bible mismo. So, may takip. For example, the subject about how much God cares for us is our Father. He cares so much for us. He loves us so much. Okay? So, hindi natin yan nakikita, hindi natin nararanasan kasi may nakatakip. Kaya once na natanggal yung takip, then makikita natin. Doon mo lang malalaman kapag nakita mo na. Hanggat yung takip ay nandoon pa, kahit matalino ka kung yung takip ay nandoon pa, gagawa ka lang ng sarili mong explanation. Kasi hindi mo pa nga nakikita ng aktual. At ganun po ang nangyayari sa maraming mangangaral ng salita ng Diyos. Tama ang motibo, pero sadyang hindi nila maipaliwanag ng tama kasi nga hindi pa nga nila nakikita. Ang nakikita lang nila takip. So sila ay nag-i-speculate lang sila kung ano ba talaga yung naroon sa likod ng takip. So, kailangan sa isang mananampalataya, magkaroon muna ng unfolding. Kailangan mo nang matanggal yung takip para makita mo. Kasi ang bulag, kahit may mata, hindi siya makakita. Kasi kumbaga may nakatakip. Kaya ang kanila nakikita, dilim. Kahit may mata sila. So, hindi ibig sabihin na meron kang puso, hindi ibig sabihin na meron kang isip, naunawaan mo na kaagad ang Biblia. Naunawaan mo na kaagad ang salita ng Diyos. Hindi. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos hanggat hindi natatanggal yung takip. At yan ang isa sa mga problema ng mga mananampalataya ngayon. Hindi nila makita-kita ang ibig sabihin talaga ng salita ng Diyos kasi may nakatakip pa. Pero gusto nila. Gusto nilang malaman, gusto nilang makita, pero hindi nila alam kung paano. Okay, so may unfolding muna dapat na mangyayari. Okay, the unfolding of your glorious words. So, ang word niya, sinabi niya glorious. Pag sinabing glorious, full of glory.
And ang glory, katulad ng sinasabi nila, the glory of the sun. So, ibig sabihin, yung the light of the sun. Kaya sabi yan dito, the unfolding of your glorious words give light. Kaya kapag natanggal na ngayon yung takip, then magkakaroon ng liwanag. Kaya kapag ikaw ay naliwanagan, sasabihin mo habang ikaw ay nagbabasa o nakikinig, sasabihin mo ngayon, wow, ngayon ko lang naintindihan yan. Matagal ko nang naririnig yan, pero ngayon ko lang naintindihan. Matagal ko nang binabasa ito, bakit ngayon ko lang naintindihan talagang ibig sabihin? And kapag dumating ka na sa punto na yon na sa wakas naintindihan din kita. Pag dumating ka na sa punto na yon, ibig sabihin nagkaroon ng unfolding. Nakita mo na. Natanggal na yung takip. Then sabi niya, their unfolding gives understanding. So ito ang matagal nang hindi nangyayari sa mga believers, kaya hindi sila makalapit sa Diyos bilang ama nila. Hindi nila nakikita ang Diyos bilang tatay nila. Kasi hindi pa natatanggal yung takip. Akala nila ang Diyos lang na makapangyarihan. Which is tama naman. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na dapat sambahin. Siya ay Diyos na tapat. Hanggang doon lang yung nakikita natin. Kaya kahit alam natin na siya ay makapangyarihan, kahit alam natin na siya ay tapat, wala tayong lakas ng loob na sabihin sa kanya nang may assurance sa ating puso, hindi natin magawa na makalapit sa kanya, may assurance yung ating puso na yung katapatan niya pala ay para sa atin. Yung katapatan niya para sa iyo kasi anak ka niya, tatay mo siya. So ang ating kalagayan sa Diyos ay hindi lamang tao niya at Diyos natin siya, kundi tungkol ito sa Father and Son. He is your Father, you are His Son, you are His daughter. So ganyan yan, hindi lang He is our God, we are His people. Okay yan, tama yan. Pero hindi nagtatapos doon. Because He is our Father, we are His children. At syempre, sa normal na pamilya, kapag close ang tatay at ang anak, yung anak hindi siya nahihiyang lumapit sa tatay kahit na may kausap nga yung tatay eh. Kahit may importanteng kinakausap yung tatay, yung anak alam niya ang kanyang karapatan na hindi siya babaliwalahin ng kanyang tatay. Kaya kahit busy yung tatay, tumatawag yan, lumalapit yan, hinihingi kung ano yung kanyang kailangan dahil alam niyang hindi siya ipapahiya dahil tatay nga niya. Pero pag hindi mo siya tatay, anak ka sa labas, nahihiya ka. Takot ka nga eh. So, ang daming ganun sa Kristiyano ngayon. Takot lumapit sa Diyos, kaya prayer request na lang. Uy, pray over mo ako ha. Uy, pag-pray mo yung exam ko ha. So, ganun na lang. Iniaasa sa iba kasi natatakot sila. So, kailangan tayong magkaroon ng unfolding ngayon about our Father. Because He is our Father. We are His children. Kaya dito sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Sabi niya, if the good news we preach is hidden behind a veil. Okay? Kita niya ngayon. Yung gospel daw, the good news na pinipreach ni Apostol Pablo, nakatago raw siya sa likuran ng kortina. Kaya so ibig sabihin, parang bintana, pag kayo nasa loob ng bahay nyo, mayroong bintana yung bahay nyo, tapos may kortina, hindi mo direktang makita yung bintana kung hindi naman transparent yung kortina mo. So pagpalagay natin hindi siya transparent. No? So hindi mo makita ng direkta yung bintana at hindi mo makita ng direkta kung ano yung nasa labas ng bintana kasi nga may nakatakip na kortina. So ang sabi ng Apostol Pablo, kung ano man yung nasa labas ng bintana at kung ano man yung nasa bintana mismo, yun yung gospel na pinipreach namin. Pero sabi niya, ito ay nakatago
natatakpan ng kurtina. Sabi niya, it is hidden only from those people who are perishing. Sabi niya, yung mga tao na pinili nilang mapahamak ang kanilang buhay, yung mga tao na ayaw magdesisyon magbago talaga, yung mga taong ayaw magdesisyong sumunod sa ating Panginoon. So ang mga taong ito, actually kahit hindi sila nagdesisyon na gumawa ng mali, kung hindi sila nagdesisyon na sundin ang Panginoon, automatic yun, pinili nila ang sumuway sa Diyos. Okay, so ang mga taong ito na piniling suwayin ng Diyos, piniling hindi paniwalaan ang salita ng Diyos, so ang mga taong ito patungo sa kapahamakan. Sa ayaw sa gusto nila, sa kapahamakan sila papunta. Parang hindi pa sa ngayon, pero eventually marirealize nila na kapahamakan pala ang kahinatnan ng pinili nilang landas. Okay, so sa mga taong ito na ayaw talaga tanggapin ang salita ng Diyos dahil pinipili pang sundin yung kanilang sariling kagustuhan, ayan, ang mga taong ito, sabi niya, nakatago sa kanila yung pinipreach namin kahit napapakinggan nila. Palagay niya, maraming ganyan sa church, nakikinig ng preaching pero nakatago pa rin sa kanila yung ibig sabihin. May kurtina pa rin na nakatakip. Bakit? Kasi yung kanilang kalooban at kagustuhan ay hindi pa talaga na isusurrender sa Diyos. May mga ilang bahagi na ng kanilang buhay na naisuko na sa Diyos, pero yung kanilang sariling kalooban at sariling kagustuhan, hindi pa nila naisusuko yon. Kaya kahit nakikinig sila ng salita ng Diyos, wala pa rin nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay kasi nga natatakpan pa ng kurtina. And then, paano nangyari to? So, verse 4, sabi niya, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So sa mga hindi raw naniniwala, binulag ng Satanas ang kanilang kaisipan. So ang daming bulag ngayon. Hindi natin sila kinukondem kasi dati rin tayong bulag. Kaya nga noon ay tayo mismo ang siyang sumusuway sa kalooban ng Diyos. Noon tayo mismo ang siyang nangungutya sa mga nangangaral sa atin. Tinatawanan pa nga natin yung mga iba, lalo na kung hindi nila na-communicate ang salita ng Diyos ng malinaw, o hindi nila na-communicate ang salita ng Diyos sa tamang pamamaraan. At meron silang mga paraang hindi ethical, at dahil doon natatawa tayo, pinipintasan natin sila. Hindi pa tayo kasi naniniwala noon, kaya bulag tayo noon. At sa ating panahon ngayon, ang daming bulag. Bulag ang kanilang kaisipan kasi kahit nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, hindi nila ito sinusunod. Kasi hindi pa nila talaga nakita. Sabi niya, they are unable to see the glorious light. See, yung binasa natin kanina sa Psalms, glorious. The glorious words, ito, glorious light of the good news. So, ang good news, the Word of God, the Gospel, ay full of light. At kapag ito ay nakita natin, yung liwanag ng salita ng Diyos, magre-reflect ito sa ating buhay, kaya tayo ay magliliwanag. Magliliwanag tayo kasi ang salita ng Diyos na nakita natin ang ibig sabihin, ito ay liwanag. So, nagbibigay ito ng liwanag sa atin. At doon sa, I think, John chapter 1, na sabi doon, yung light ng Word of God, hindi siya ma-extinguish. Kahit gamitan mo ng fire extinguisher, hindi mo siya matatalo. You will shine because of the light of the Word of God na nakuha mo nung nakita mo, nagkaroon ka ng understanding, nagkaroon ka ng kaliwanagan, then the light of the Word of God ay napunta sa'yo. So you will shine and you can shine. And sabi niya, they don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So another subject yan. Pero tinan niyo muna ito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No? Kasi dito makikita natin kung paano na-unveil, na-unfold yung salita ng Diyos sa atin.
1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi niya dito, that is what the scriptures mean when they say, no eye has seen. Okay, yan ay connected pa sa ating pinag-aralan. No eye has seen. No ear has heard. Although nakita natin yung mga ngaral, narinig natin ang pinapangaral niya, pero spiritually, we're blind and we're deaf dati. Sabi niya, and no mind has imagined. Hindi man lang nila na-imagine kung ano talaga ibig sabihin ng ipinapangaral sa kanila. Kasi ang hinahanap nila ay entertainment. Gusto nila pag nag-preach yung tao, yung mai-entertain sila. So nakikinig tayo to be entertained, not to be changed. Kaya hindi tayo nababago tuloy. Entertainment lang yung hinahanap natin. No? So, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Okay, so medyo malapit-lapit ito ngayon. Kasi ang tinutukoy niya, yung talagang tunay na nagmamahal sa Diyos. I mean, yung talagang tunay, yung puso nila ay maayos. Ang kanilang pag-iisip, tama. Yung kanilang desire, tama. As in, nagmamahal sila sa Diyos talaga. Pero sabi niya dito, itong mga nagmamahal na ito, ay hindi pa rin nila nakita, hindi pa rin nila narinig, hindi nila na-imagine yung pinlano ng Diyos para sa kanila. Kailangan mo, nagmamahal na sa Diyos ito pero hindi nila nakita, narinig o na-imagine kung ano yung ipinlano ng Diyos sa kanila. It's possible, di ba? Even though you love God with all of your heart, it's possible that you are spiritually blind, deaf, and your mind ay natatakpan. So kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos tapos bulag ka, bingi ka at hindi mo maisip kung ano yung mga ipinalano ng Lord sa iyo, magiging defeated ka rin. Kahit believer ka na tunay na nagmamahal sa Diyos. Kung hindi mo nakita talaga na God is your Father and He cares so much for you because you are His child, pag hindi mo nakita yan, magiging talunan ka. Okay, so verse 10, sabi niya, 1 Corinthians chapter 2 verse 10, sabi niya, ito napakaganda to. Napakaganda na to. Verse 10, sabi niya, but it was to us that God revealed. So na-unfold na, ni-reveal na. So ito ay tinatawag na, dahil sa ni-reveal na, matatawag nating revelation. So, revelation na ito, nakita mo na, no? But it was to us that God revealed, past tense, revealed, these things by His Spirit. So, dito, pinakita niya dito, sa verse na ito, na ang nag-a-unfold, yung nag-a-unveil, yung nagpapakita ng revelation is the Holy Spirit. Yan. We are not we should not ask the Holy Spirit to come into us every day. Dahil nung tumanggap tayo kay Jesus Christ, the Holy Spirit came in. And He will be there forever. Hindi siya lumalabas-labas. Nandyan lang siya sa loob. Nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, hindi ka niya iiwanan. Nandyan siya lagi. Hindi ka niya nilalayasan. Kahit sa gitna ng pagkakamali mo, hindi ka niya nilalayasan. Well, natural, nasasaktan siya pag ikaw ay nagkakamali. Kasi kasama mo nga siya, nakikita niya. Nakikita niya yung ginagawa mo kahit walang nakakita sa iyo. So, nasasaktan siya. Pero hindi siya lalayas. Hindi siya alis. Nandun lang siya. Kaya nga sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5, do not grieve the Holy Spirit. Nasasaktan siya. May emosyon siya. May damdamin siya. Hindi ka niya lalayasan pero nasasaktan siya pag ikaw ay gumagawa ng mali. Okay? So, ang Holy Spirit na ito, na pumasok sa iyo at nag-decide na manirahan sa puso mo at gawin kanyang bahay o templo, kumbaga, siya ay nandyan at isa sa mga trabaho niya to unveil the Word of God. Para kung ikaw ay magbabasa ng Bible, tatanggalin niya yung mga nakatakip para makita mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng iyong binabasa.
Kaya kung ikaw ay magbabasa ng Bible, acknowledge Him. Welcome Him. Sabi mo, Holy Spirit, I welcome you. Magbabasa ako ng Biblia, I welcome you. I-reveal po ninyo sa akin ang ibig sabihin ng aking babasahin. Because only the Holy Spirit can reveal you the truth or the revelation. Kasi siya ang author. Sa Peter, sinabi niya doon na it is through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Or it is the Holy Spirit through the prophets. Kaya naisulat ang mga salita ng Diyos. And then sa Timothy, sabi niya doon, all Scripture is given by the inspiration of God. Siyempre, pag ito ay binigyan ng inspiration, it's the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siya nag-inspired sa mga writers ng Bible, ng salita ng Diyos. Kaya sila mismo, iba sa kanila, hindi nila maunawaan yung kanilang isinulat. Why? Because it came from the Holy Spirit. Dahil ang author ng salita ng Diyos, it is the Holy Spirit. Ginamit lang yung tao. Okay? Kaya kung ang Holy Spirit ang siyang author ng Bible, then siya lamang ang siyang nakakaalam kung anong talaga ibig sabihin ng kanyang isinulat. Okay? Kapag nagbasa kayo ng isang aklat, nabasa nyo ng ilang beses, naunawaan nyo lahat, and then time comes na na-meet nyo yung author, and then binwrote out mo yung mga nabasa mo, at sasabihin sa kanya, Sir, ano talagang ibig yung sabihin sa sinulat yung ito? Kasi ayon sa akin, ito ang aking pangunawa. So ngayon, iba na yung sarili mong pangunawa sa talagang nasa isip ng nagsulat ng iyong binasa. Kaya pag ikaw ngayon ay kinausap ng author at sinabi ako ng ibig sabihin, that's revelation. Revelation from the book na nabasa mo, na hindi mo naunawaan nung binasa mo lang, na hindi mo kasama yung author. Kaya pag binasa mo ang Bible, in your own knowledge, in your own understanding, baka may mga naiintindihan kang hindi mo talaga dapat, hindi talaga kasama sa original na pagkakasulat o original na purpose ng Diyos kung bakit niya isinulat yung talata na yon. That's why we need the Holy Spirit. Para hindi tayo nag-iimbento ng ibig sabihin ng ating mga nababasa. We need the guidance of the Holy Spirit. We need Him because He is the author of the Bible at siya lamang makakapag-reveal sa atin ng totoo na nilalaman ng talata na ating binabasa. So wala siyang ipagdadamot sa atin. Hanggat kaya ng iyong puso, hanggat kaya ng iyong isip, wala siyang ipagdadamot. Hanggat nauuhaw ka sa kaalaman, ibubuhos niya sa iyo ang napakaraming kaalaman. At hindi basta-basta kaalaman. Hindi ordinaryong kaalaman kasi kaalamang galing sa Kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng iyong binabasa mula sa Kanyang salita. So it is the Holy Spirit. Sabi niya, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit, the Holy Spirit, searches out everything and show us God's deep secrets. Grabe, no? The Holy Spirit will reveal to us the deep secret of God. Wala siyang ipagdadamot. Maging yung pinakamalalim sikreto, pinakamalalim na revelation ay pwede niyang ipaabot sa atin depende sa kung gaano kauhaw ang iyong puso at gaano ka-open, ka-receptive ang iyong puso at isipan. Pupuspusin ka niya ng revelation knowledge. Alam niyo dito, hindi pastor ang kanyang pinagsabihan. Ang pinagsabihan niya dito, every believer na katulad mo. Pwede mong maunawaan ang Bible by the help of the Holy Spirit. Okay. Another verse is Ephesians chapter 1 verse 18. Sabi niya, eto ngayon, nakita ni Apostle Paul yung need ng revelation knowledge. Nakita ni Apostle Paul yung need na ma-unfold ang curtain sa mga anak ng Diyos. Kailangan nila ng revelation knowledge. Kaya, nung pinag-pray niya sila, ito yung nilalaman ng kanyang prayer. Na kailangan niyong ipag-pray sa sarili niyo at ipag-pray sa ating mga kapatiran o ipag-pray sa mga nais mong lumago ang kanilang pananampalataya.
or ipag-pray sa mga gustong maakay sa Lord. Ito na si Paul, ang kanyang prayer nito. I'm asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight. Okay, yung insight na tinutukoy niya, it's the revelation knowledge. It's the knowledge behind the curtain. Kapag na-unfold yung takip, then the next thing will happen is insight. Revelation knowledge. So, ang ginamit niyang word dito sa ating binabasang yun is insight. Makaka-receive ka ng insight. The deep secret of God. So that, okay, ito ngayon ang mangyayari sa'yo pag nakakuha ka ng insight, revelation knowledge, understanding. Pag nakuha mo ito, ang kasunod niyan, so that you might grow in your knowledge of God. So the next thing will happen, once na nakareceive ka ng insight from the Bible through the Holy Spirit unfolding the curtain, the next thing will happen is maturity. Kaya ang mga hindi nakaka-receive ng insight or revelation knowledge, sila yung mga baby. Sila yung mga mahihina ang pananampalataya. Sila yung napakadaling matinag pag may problema. Sila yung mga hindi alam ang gagawin kapag may dumating na hardships and difficulties sa buhay. Sila yung mga makukulit, matitigas ang ulo, mahirap i-comfort, mahirap i-explain sa kanila ang mga bagay-bagay. Hindi nila maunawaan kaagad yung mga advice mo. Ito yung mga napakadaling maimpluwensyahan ng mga kaibigan. Ito yung mga napakadali nilang i-give up ang kanilang pananampalataya. Ito yung pag may mga kaibigan silang makamundo, nagiging makamundo rin sila. Walang maturity kasi walang insight. At kahit matagal nang nag-attend sa church, kung walang insight, hindi pa siya nagmamatured. Marupok pa rin ang kanyang pananampalataya. Marupok pa rin yung kanyang commitment na sumunod sa ating Panginoon. Okay? So, sila yung mga napakadali nilang magtampo. Napakadali nilang masaktan. Hindi mo lang mapagbigyan sa mga gusto nila, nagtatampo ka agad. Ito yung mga mapagsabihan mo lang ng kontra sa pagkatao nila, nasasaktan sila kaagad, nag-iimot sila kaagad. Walang maturity kasi walang insight kahit na lagi silang nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sapat na nakikinig, hindi sapat na nagbabasa, kailangan mo ang friendship, partnership, relationship with the Holy Spirit para kasama mo siya lagi, ready to unfold the curtain para ikaw ay makareceive ng insight na sa ganun mag-matured ka. Pag walang insight, walang maturity. Pag walang revelation knowledge, walang insight, hindi magmamatured ang ating faith, hindi magmamatured ang ating isip. Hindi ka lang mapagustuhan sa gusto mo, masakit na ang iyong kalooban, nasasaktan ka na kaagad. Hindi mo makita-kita kung ano talaga yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Mas priority mo ang mga bagay-bagay dito sa mundo kasi nga walang insight. Walang revelation knowledge. Okay, dito sa verse 18, sabi niya, I pray that your hearts will be flooded with light. Okay? Kita yung mga pinag-aaralan natin kanina. Light. The glory of God. The glorious Word of God. So sabi niya, gusto niya mabaha ng liwanag ang ating puso, that you can understand the confident hope He has given to those He called, His holy people who are His rich and glorious inheritance. Okay, so na-establish ko na sa inyo yung unfolding of the curtain na nakatakip doon sa insight, sa revelation knowledge, the deep secret of God.